Maraming tao ang naniniwala na mahirap kumita sa probinsya dahil kaunti ang tao at mas simple ang buhay. Pero ang totoo, may mga negosyo na kahit sa simpleng lugar lang itayo, kayang magbigay ng tuloy-tuloy na kita araw-araw. Dahil ang sikreto ng malakas na negosyo ay hindi laging nasa dami ng tao, kundi nasa tamang pangangailangan ng lugar. At sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga negosyong walang lugi sa probinsya, mga negosyong subok ng malakas, praktikal simulan, at patok dahil kailangan sila ng mga tao araw-araw. Kaya kung naghahanap ka ng negosyo na bagay kahit hindi sa city, panoorin mo ito hanggang dulo para hindi mo na kailangan pang makipagsapalaran sa mausok na lugar sa syudad. Ang number 1 na walang lugi sa probinsya ay piggery o babuyan. Ang piggery o babuyan ay isa sa mga negosyong madalas sinasabing walang lugi sa probinsya dahil mataas at tuloy-tuloy ang demand nito sa maraming lugar. Sa simpleng paliwanag, hindi nawawala ang merkado ng baboy dahil isa ito sa pinakakaraniwang karne na ginagamit sa pang-araw-araw na pagkain, handaan, pista, at maging sa maliit na karinderya at negosyo ng pagkain. Ibig sabihin, basta marunong kang mag-alaga at magbenta sa tamang panahon, laging may bibili sa produkto mo. Isa pa sa dahilan kung bakit malakas ang piggery business ay dahil mabilis lumaki ang baboy kumpara sa ibang alagang hayop. Sa loob lamang ng ilang buwan ng tamang pagpapakain at pag-aalaga, maaari mo na itong maibenta at kumita agad. Hindi mo kailangan maghintay ng sobrang tagal bago bumalik ang puhunan mo. Kaya para sa maraming tao sa probinsya, mabilis nitong paikutin ang kapital. Bukod doon, mataas din ang potential profit sa bawat alaga. Kapag mababa ang kuha mo sa biik at napalaki mo ng maayos hanggang market size, malaki ang pagitan ng puhunan at bentahan. At dahil by kilo ang bentahan ng baboy, habang mas lumalaki ito ay mas tumataas din ang value nito. Kaya kung marunong kang mag-compute ng feeds, maintenance at tamang timing ng bentahan, pwedeng maging napakalakas ng balik ng kita rito. Ang maganda sa piggery business, pwede kang magsimula sa maliit. Hindi mo kailangan agad ng napakaraming alaga. Maraming nagsisimula sa 1 hanggang 3 baboy lamang. Tapos habang umiikot ang kita ay unti-unting dinadagdagan ang alaga. Dahil dito, flexible ito para sa mga nagsisimula pa lang at ayaw agad sumugal ng malaking puhunan. Pero tandaan, kaya nagmumukhang walang lugi ang piggery hindi dahil imposibleng malugi, kundi dahil marunong ang may-ari sa tamang pag-aalaga, tamang budgeting, at tamang pagbebenta. Napakalakas ng chance nitong kumita ng tuloy-tuloy. Kaya sa probinsya, ang piggery ay hindi lang simpleng hanap buhay. Isa ito sa mga negosyong kayang magbigay ng malaking income kapag inalagaan ng tama. Kung isa ito sa mga napupusuan mong negosyo, i-comment mo sa ibaba. Ang number 2 naman ay farm supply o feeds retail. At dahil nga maraming nag-aalaga ng hayop sa probinsya, mapamanok, baboy, kambing, baka o kahit mga alagang panabong, malaki ang demand sa farm supply o feeds retail business. Kaya isa ito sa mga negosyong madalas ituring na walang lugi sa mga provincial na lugar. Hanggat may mga taong nag-aalaga ng hayop, palaging may nangangailangan ng feeds, vitamins, gamot, at iba pang gamit para sa kanilang alaga. Hindi ito produkto na minsan lang bilhin. Paulit-ulit itong kailangan halos araw-araw o linggo-linggo. Ang kagandahan sa feeds retail business ay repeat customer ang kadalasan mong market. Kapag may isang customer na may alagang manok o baboy, hindi siya bibili ng isang feeds lang tapos wala na. Babalik at babalik siya dahil tuloy-tuloy ang konsumo ng feeds ng mga alaga niya. Ibig sabihin, hindi ka lang umaasa sa bagong customer araw-araw. Mayroon laging paulit-ulit na bumibili sa'yo. At ito ang dahilan kung bakit steady ang kita ng ganitong negosyo. Isa pa, napakalawak ng market nito sa probinsya. Hindi lang mga malalaking farm ang target mo, pati simpleng backyard racers, mga may alagang ilang manok sa bahay, may isang baboy para ibenta, o mga may panabong na tandang, lahat sila ay potential customer mo. Kahit maliit ang bawat bentahan, kapag marami ang bumibili araw-araw, mabilis ding lumaki ang kabuuang kita. Maganda rin sa farm supply dahil pwede kang kumita sa iba't ibang produkto. Kadalasan kapag may bumibili ng pagkain, nagdadagdag pa ng vitamins, dewormer, gamit sa kulungan, at iba pang accessories. Kaya imbes na isang item lang ang binibili ng customer, minsan maraming kasabay na mas nagpapalaki ng bawat transaksyon. Pero tandaan, kaya ito nagiging walang lugi ay dahil hindi automatic nakikita ka agad. Ang sikreto rito ay nasa tamang pwesto, sapat na inventory, at magandang serbisyo sa customer. Kapag alam ng mga tao na kumpleto ang paninda mo at fair ang presyo mo, sa'yo sila palaging babalik.
Kaya sa probinsya, ang farm supply o feeds retail ay isa sa mga negosyong malakas ang potensyal dahil nakasandal ito sa isang pangangailangan na hindi nawawala. At habang may mga taong nag-aalaga ng hayop, palaging may bibili sa ganitong negosyo. At bago ang number 3, baka naman pwedeng pakilike nitong video. At kung bago ka lang dito, pakipindot na din ang subscribe button. Malaking tulong na ito para sa ating channel. Maraming salamat. Ang number 3 ay hollow blocks o construction supply. Ang hollow blocks o construction supply business ay isa rin sa mga negosyong madalas ituring na walang lugi sa probinsya. Dahil habang lumalaki ang populasyon at dumarami ang gustong magpatayo o magpagawa ng bahay, tuloy-tuloy din ang demand para sa mga construction materials. Sa probinsya, hindi nawawala ang mga nagpapagawa ng bahay, bakod, tindahan, paupahan o kahit simpleng renovation lang. At halos lahat ng iyan ay nangangailangan ng hollow blocks, semento, graba, buhangin at iba pang materyales. Isa pa, ang construction supply ay hindi seasonal na negosyo. Hindi ito produkto na uso lang sa isang panahon tapos mawawala ang demand. Buong taon may mga taong nagpapatayo, nag-aayos o nagdadagdag ng parte sa bahay nila. Kaya kung nasa tamang lokasyon ka at kilala ka ng mga tao bilang maayos at kumpleto ang paninda, malaki ang chance na lagi kang may customer. Maganda rin dito dahil mataas ang bentahan kada transaksyon. Hindi tulad ng ibang negosyo na paisa-isang item lang ang binibili. Sa construction supply, kadalasan maramihan ang order. Isang customer pa lang minsan daan-daang hollow blocks na agad ang kukunin, kaya mabilis lumaki ang benta sa isang bilihan lang. Pero tandaan, kaya ito nagmumukhang walang lugi ay dahil ang produkto mo ay konektado sa pangangailangan na laging meron, ang pagpapatayo at pagpapagawa ng mga tao. Kaya sa probinsya, basta marunong kang mag-manage ng negosyo, stock at serbisyo, ang hollow blocks at construction supply business ay isa sa mga negosyong kayang magbigay ng tuloy-tuloy at malakihang kita. Ang number 4 ay free-range manukan. Ang free-range manukan ay isa sa mga negosyong madalas ituring na walang lugi sa probinsya dahil napakalaki ng demand sa manok, lalo na sa mga lugar kung saan mas pinipili ng tao ang sariwa at natural na alaga. Sa probinsya, marami ang mas gusto ang native o free-range na manok dahil mas masarap, mas healthy at mas natural ang pagpapalaki. Kaya ibig sabihin, hindi ka mahihirapan maghanap ng buyer, may bibili at bibili talaga. Isa pa sa dahilan kung bakit malakas ito ay dahil pwede kang magsimula sa maliit. Kahit may bakuran ka lang o bakanting lote, pwede ka nang mag-alaga. Hindi mo kailangan agad ng malaking farm o sobrang mahal na setup. At dahil free-range setup ito, mas mababa pa ang gastos kumpara sa ibang poultry business. At ang isa sa pinakamaganda dito, masayang mag-alaga at magpakain ng manok. Maraming nagnenegosyo nito ang na-enjoy ang araw-araw na routine. Yung simpleng pagpapakain, pagmamasid sa paglaki nila at pag-aalaga, nagiging parang hobby na rin. Hindi ka lang kumikita, nag-e-enjoy ka pa sa ginagawa mo. Maganda rin ang kitaan dito dahil hindi lang sa pagbebenta ng manok kakikita. Kapag naparami mo ang alaga mo, pwede ka rin kumita sa pagbebenta ng sisiw o itlog. Ibig sabihin, may multiple income ka sa iisang negosyo kung marunong kang magpalago. At sa probinsya, may diskarte pa para bumaba ang gastos sa pagkain. Bukod sa feeds, pwede mong gamitin ang tirang pagkain, gulay o kung ano ang available sa paligid. Kaya mas napapababa ang puhunan habang napapalaki mo ang alaga. Kaya tinatawag itong walang lugi hindi dahil walang risk, kundi dahil ang demand ay tuloy-tuloy at ang sistema ay kayang i-adjust kahit maliit ang puhunan. Basta marunong kang mag-alaga at magbenta, ang free-range manukan ay isa sa mga negosyong kayang magbigay ng tuloy-tuloy na kita sa probinsya. At nakakatuwang umabot ka hanggang dito. Gusto ko sanang malaman kung saang probinsya ka naroroon. I-comment mo naman sa ibaba. I-comment mo na rin kung anong negosyo meron kayo dyan sa probinsya nyo. Ang number 5 ay palay buying o buy and sell. Ang palay buying o buy and sell ay isa sa mga negosyong madalas sinasabing walang lugi sa probinsya dahil ito ay negosyo na palaging may demand at umiikot kasabay ng kabuhayan ng mga tao. Sa maraming probinsya, napakaraming magsasaka ang regular na umaani ng palay at sa bawat anihan, kailangan nila ng buyer na agad bibili ng produkto nila. Ibig sabihin, hindi ka gaanong mahihirapan humanap ng supplier dahil kusa silang lalapit basta kilala kang bumibili sa lugar. Maganda rin ang negosyong ito dahil ang palay ay basic commodity. Hindi ito simpleng luho lang na minsan binibili, kundi isa ito sa pangunahing pangangailangan dahil konektado ito sa bigas na araw-araw kinakain ng tao. Kaya hanggat may kumakain ng bigas, may market ka.
Ang ginagawa ng iba rito, bumibili sila ng palay sa mas mababang presyo kapag anihan, tapos binibenta nila ito sa rice mills o ibang buyer sa mas mataas na halaga. Doon pumapasok ang kita sa bawat sako. Isa pa, malaking advantage nito ay pwede kang kumita sa volume. Kahit maliit lang ang tubo kada sako, kapag marami kang nabili at naibenta, lalaki pa rin ang total profit mo. At dahil paulit-ulit ang harvest sa bawat season bawat taon, hindi ito one-time na bentahan lang. Paikot-ikot ang opportunity na kumita. Pero syempre, hindi dahil walang lugi ito ay automatic nakikita na agad. Ang dahilan kung bakit malakas ito sa iba ay dahil marunong silang tumingin ng tamang presyo, may sapat na kapital, at marunong mag-manage ng timing ng pagbili at pagbenta. Kaya sa tamang diskarte, ang palay buying and selling ay pwedeng maging isa sa pinakamatatag at consistent na pinagkakakitaan sa probinsya. Ang number 6 naman ay gulayan o vegetable stand. Ang gulayan o vegetable stand ay isa sa mga negosyong walang lugi sa probinsya dahil pagkain ito na araw-araw kailangan ng tao. Kahit anong mangyari, palaging may bumibili ng gulay dahil parte ito na pang-araw-araw na luto sa bawat bahay. Hindi ito tulad ng ibang produkto na minsan lang kailangan. Ang gulay ay paulit-ulit binibili kaya tuloy-tuloy ang demand. Maganda rin ang negosyong ito sa probinsya dahil kadalasan mas madali ang supply. Maraming lugar na malapit sa bukid o bagsakan ng gulay kaya nakakakuha ang iba ng paninda na mas murang presyo. Tapos na ibebenta nila ng may patong. Kahit maliit ang tubo kada kilo o kada tali, kapag araw-araw may benta, mabilis pa rin lumaki ang kinikita. Isa pa sa dahilan kung bakit malakas ito ay dahil maliit lang ang puhunan kumpara sa ibang negosyo. Hindi mo kailangan ng mamahaling equipment o malaking pwesto para magsimula. Madalas simpleng mesa, tent, at maayos na display lang ay sapat na. At kapag maganda ang pwesto mo, lalo na kung malapit sa palengke, kalsada o mataong barangay, halos araw-araw may customer kang babalik. Pero ang totoo, hindi dahil gulayan ito ay automatic ng walang lugi. Kumikita ang iba rito dahil marunong silang bumili ng tamang dami, umiwas sa pagkasira ng paninda, at marunong magbenta. Kaya sa tamang diskarte, ang simpleng gulayan ay pwedeng maging steady at araw-araw na pagkakakitaan sa probinsya. At ang number 7 at panghuli natin ay itlog retail o egg dealer. Ang itlog retail o egg dealer ay isa sa mga negosyong walang lugi sa probinsya dahil ito ay produkto na halos araw-araw ginagamit ng maraming tao. Mula almusal, ulam, paninda sa karinderya, hanggang baking at food business, palaging may demand sa itlog dahil isa ito sa pinakaabot kaya at pinaka-common na pagkain sa Pilipinas. Kaya kahit simpleng pamilya lang o negosyo, siguradong may bumibili nito. Maganda rin ang negosyong ito dahil mabilis ang ikot ng produkto, hindi tulad ng ibang paninda na matagal bago mabenta. Ang itlog ay madaling maubos lalo na kung nasa tamang pwesto ka o may regular kang suki. At dahil madalas binibili ito ng maramihan, per tray o by dozen, mas mabilis din lumaki ang sales kahit maliit lang ang patong bawat piraso. Isa pa sa dahilan kung bakit malakas ito sa probinsya ay dahil mababa ang barrier para magsimula. Hindi mo kailangan ng malaking pwesto o komplikadong setup. Kahit maliit na stall, sari-sari store setup o simpleng display sa harap ng bahay, pwede ka nang magbenta basta maayos ang storage at malinis ang handling ng produkto. At dahil staple food ang itlog, hindi ito madaling mawalan ng market. Kahit may inflation o mahina ang ekonomiya, bumibili pa rin ang tao dahil basic necessity ito. Pero syempre, ang dahilan kung bakit hindi nalulugi ang iba rito ay hindi dahil sa produkto lang mismo, kundi dahil marunong silang kumuha ng murang supplier, iwasan ang basag at spoilage, at panatilihing consistent ang stock ng hindi nasasayang. Kaya sa tamang diskarte, ang itlog retail ay pwedeng maging simple pero tuloy-tuloy na negosyo sa probinsya. At yan ang mga negosyong walang lugi sa probinsya. I-comment mo sa ibaba kung alin sa mga negosyong ito ang napupusuan mong simulan o kung meron ka pang ibang negosyo na sa tingin mong malakas din sa probinsya. Tandaan, hindi kailangan ng malakihang kapital para umasenso. Ang mas mahalaga ay marunong kang pumili ng tamang negosyo at alam mo kung paano ito palaguin. At kung nagustuhan mo itong video ay huwag mo namang kalimutang pindutin ang subscribe button para kapag nag-a-upload ako ay mapapanood mo kaagad. At hanggang dito na lamang muna naway nasa mabuti kayong kalagayan. Laging tatandaan, ang utak nyo mismo ang susi sa pagyaman. Goodbye.